Hello po, good morning. So, bali dito po sa second floor, ang gagawin na po ng ating team is yung ating room partition. Ayan. Sagad na po yung ating partition. Ayan. Dahil ang parang access nila is dito po sa likod. Ayan. So, pag naglalatag po tayo para sa partition, ang ginagamit po ng ating team is metal stud lang po. Ayan, metal stud. Dalawang klase po to, metal strap tsaka metal stud, pero metal stud po yung kanilang ginagamit. Siyempre, pag naglatag po tayo para sa partition, sinasabay na rin po dyan yung hamba. Ayan po. So, dun sa mga nagpapagawa, kailangan nakasabay na po yung ating hamba tsaka pinto. Pero kasi akong nakita sa Lumina na pinagawa niya sa iba, kaso hindi po inabangan ng hamba. So, parang ganito lang, walang hamba. Opening lang siya. So, magiging conflict yun once na nagpalagay ka na ng pinto. Dapat, pag nagpagawa po kayo ng partition, matik yan, kasama yung hamba, kasama yung wirings, yung mga switch para po sa ating pin lights or center lights. Tapos, pati rin po yung ating mga outlets. Kung may lalagay tayong outlets dito, dyan, dapat nakaabang na. So, sa amin po, inuuna po namin yung installation ng tiles bago po kami mag-partition. So, yun, ganong style ang instruction ni Ray. Una muna yung pag-install ng tiles. Sige lang. Tapos, isusunod po natin yung pinaka-partition. Actually, pag dito po sa second floor, una muna yung ating kisame. Sunod po yung pagta-tiles. Then, sunod po yung ating partition. Ayan. Ang gagamitin po natin ditong pangsara is yung ating Shera board. Disclaimer lang po pala, ang Shera board po pala is tawag dito, hindi po pala siya local brand kasi nalaman ko lang na local brand dati is sa hardware po kasi ako kumukuha. So, yun lang naman kasi ang sinasabi. So, sinasabi ko lang din local, pero hindi pala siya i-local. Imported po pala ang Shera boards. So, wala na po tayong Hardiplex. Hardiplex is brand, pero Pinecim board po yan pareha sa Shera board. Parang ganon. So, ako kung ano lang din yung sinasabi sa akin sa paano pakuha daw. Ingat baka mahiwa ka dyan sa ano. Ayan yung pinto. Dandahan. Matama ka sa metal stud. Tumama na. Uy. Dandahan. Ayan. So, ayun po yung dandahan dong. Ba, ano ka? Yan ang nakakatakot sa sa metal. Kaya ingat-ingat din po tayo. So, ang gagamitin po natin dito is Pinecim board, pero Pinecim board pero Shera board po ang brand na imported daw po pala yun. Ayan. Dandahan, mahiwa ka dyan sa metal. O, dandahan. So guys, bali ito, one room partition lang to. Tapos yun dito. So ayun guys, balik tayo. Ang gagamitin po dito is Pinecim board na Shera board po yung brand na imported daw po yun. So ako kasi, sabi ko nga technically hindi po talaga ako maalam sa construction. Natututunan ko na lang din po yan.
So, dahil yun lang din po yung sinasabi sa hardware, yun lang din po yung sinasabi ko. Pero at least, nag-vlog tayo, meron po nagko-correct. Kaya maraming po salamat doon po sa mga nagko-correct sa atin. Ayan. So, sabi ko po sa inyo, talagang sa mga pa-housing, maliit lang po talaga ang ating, staircase. Ayan. So, yung tiles po dito sa ating hagdan, ikakat po muna ni Kuya Joan bago niya po i-install kasi nag-aakit po dito ng gamit ng materyales. So possible po kasi magasgasan lang yung tiles. Ayan. Ito po yung ating Shera board. Ayan. Ito po yung ating Shera board. Pakawak ka ito, ma'am. So, ito yung dito sa may hardware na in-order namin. Ito yung kay Raybel. So, parang magkaiba sila. Ayan. So, yung ating kitchen area, halos matatapos na yung pag-i-install ng tiles. May mga kulang na lang. Ayan po yung napili nila. Yung sa backsplash po natin is 30 by 60 po yan. Dalawang patong. Standard po natin sa backsplash is 60. Tapos ito pong ating countertop, 60 by 120 po ito, na white lang. Ayan. Ang pagkakaalam ko po sa Wilcon po nila to in order. So, pati po yung ilalim po ng lababo, ita-tiles. So, kulang pa si sir ng tiles dyan. So, sabi ko nga sa inyo, mas maganda talaga naka-tiles. Lalo na yung ilalim ng lababo. Kaya ako po, naging suggestion ko lang din kasi, yun po talaga ang nagiging problema pag may cabinets ka. Kasi yung iba, yung cabinet, hindi na po nila sinasapin yan sa likod. Kumbaga, yung pinaka-wall na po yung pinakasapin. So, mas maganda nang naka-tiles yan, diba? Para, let's say, magkaroon ng leaks. Kasi pag kahoy din po kasi, halimbawa kahoy po ginamit. Tapos, ang sapin din po ng cabinet is kahoy yung pinakalikod. Yung amoy po kasi, parang nakukulog. So, kung hindi mo naman na siya lalagyan ng pinakasapin sa likod, itiles mo na lang instead na pintura. Kasi yung ating wall, pag meron leaks, nagkakaano rin po yan eh. Parang kahit paano, parang nagmo-moist. So, ganun din yung amoy. Mas malinis po kasi pag naka-tiles tayo. So, lalo na yung ilalim. Kasi, andito yung lababo mo, di ba? Pag andyan yung lababo mo, so pag halimbawa, let's say, nagkaroon ng leaks, o di ba? Kung dito sa baba, papatak yung tubig, o yung leaks natin, madali lang siyang punasan, di ba? Tapos kung let's say sa lababo nagkaroon ng leaks, madali lang naman isilant lang. Eh kung ito po is kahoy, di ba? Parang masisira yung kahoy, mangangamoy yung kahoy. O kaya kung nakapintura, so magmo-moist, magkakaroon ng discoloration, natutuklap yung pintura. So mas maganda naka-tiles. Ayan, so ito, ang kulang na lang dito yung ating kisame. Ito na lang ang kikisame at saka yung bathroom. Ayan. So dito okay na. Nakapintura, naka-flat primer na po ito. So yung ating pintor, magpa-final paint po yan pag wala na pong gaanong ginagawa dito na maalikabok. Kasi syempre, pwedeng yung ating final paint maapektuhan niya pag may mga, may mga pagka-tiles pa na nagkukos ng alikabok. Ayan. So ito yung office room natin. Ayan. So pintura na lang din po, final paint na lang ang kulang dyan. Ayan. So, ang hindi lang nagagawa yung tiles sa hagdan, yung cover dito, yung ating bathroom. Ayan, umpisa na rin ni Kuya Joan ito.
So, yung bathroom natin, halos parang nasa 120 lang din. Tapos, medyo mahaba lang ng konti. So, abangan na lang po natin yung ating tile setter dito kung paano po yung diskarte niya na gagawin. So, ito, hindi po muna tinuloy yung pagtatiles. Gawa ng magtatiles pa po kasi dito sa may bathroom. So, pag may ganyan, kailangan wag mo munang tapusin dito sa part na to para makuha mo rin yung pinakalatag doon, hindi magkaroon ng conflict. So, dito po sa labas yung ating gate. Actually, ano na to may primer na. Primer na po ito. So again, pag natapos na po yung pagta-tiles, pagka-cutting, paglilinis, pwede na rin po natin itong i-final. Para hindi rin po tayo paulit-ulit. Ayan. Tapos ang kulang na lang po dito is yung ating trench drainage. Ayan. So may mga nakaabang na po tayo dyan na parang floor drain na surface tile. Ayan po ang itsura. So, ipopost din po natin yung ano nito, before and after. Meron pa po kasi akong nakasave na nung nagpa-oculars yung may-ari. So, makikita nyo yung difference. Ang laki talaga ng improvements. Tapos, dito nga po pala, again, naka-metal spandrel tayo. Tapos, ang ginamit po nilang ilaw dito is pin lights na lang. Ayan po. So, may mga part lang na tinapos, pero andyan naman na yung metal spandrel ni Sir. Ayan, tinapos lang tayo. So, dito sa part na to, meron tayong bend. Dulo-dulo yan meron. Ayan, meron din po dito. Actually, hindi mo naman kailangan sobrang haba ng bends kasi parang ang pangit na tingnan. So, okay na yung ganyan kahit paano may singawan na. So, dito pin lights din po yung ginamit. So, meron na lang pong konting dito sa part na to. Ayan, ito na lang yung mga hahabulin na tawag dito. Metal spandrel na ilalagay. Ito, lalagyan din po yan. So, yung preparasyon natin dito sa exterior, halos okay naman na yan. Kaso hindi tayo pwedeng mag-final paint ng hindi pa nakalinis. Ano ba yun? Ayan. Di ba ang ganda na? Ha? Oh, ito.
So, bali guys, natapos na yung ating one room partition. Ayan. Ang pagkakaalam ko po dito, ito po is parang closet na po nila. Ayan. Tapos, parang nasa 2 meters po ata yung dapat. So, malaki pa rin. Ayan. Tapos, ito po yung pinto para dito. Ayan. Tapos, ito yung hamba natin dito. Ito na po yung kanilang master bedroom. One room partition lang po ito, bale. So, dito naman po yung kanyang pinto dito. So, again, sa amin po, kisame muna. Sa amin po, disclaimer lang po sa ibang gumagawa. Sa amin po is kisame po muna. Tapos, installation po ng ating tiles. Depende sa inyo kung 60 by 60, 40 by 40, 20 by 100. Depende sa prepared po ng may-ari. Ayan. So, ang sunod po sa ating tiles is room partition na. Pagpa-partition na. So, kadalasan ang ginagamit po natin, drywall partition is 5-seam board na Shera board po yung brand. Yung iba kasi, pag gumamit pa ng CHB, bibigat na. So, at saka at the same time, mas mura po yung drywall partition kumpara po kung naka-concrete tayo. Ayan po. So, sa team, nilalagyan nila ng markings. Ayan, ng sulat. Para po palatandaan po yan sa pagtusok ng ating rivets. So, mapapansin niyo yung ating rivet is nakabaon. Konting hasa na lang po yan. Ayan, diba? So, ang kulang na lang po nito, masilya na lang, tapos final paint na tayo. Linis, tapos okay na. Ayan po. So, ito yung staircase. So, bali dito po sa kitchen area, ayan, na-install na po yung ating backsplash. Kulay blue, ayan, dark blue. Tapos, white lang po yung kanilang countertop. Ayan. So, ang pagkakaalam ko po, itong tiles po nila sa kitchen, isa Wilcon po yan binili. So, check nyo na lang po doon. So, hanggang baba po is naka-tiles. Mas maganda po talaga naka-tiles. Tapos, yung ibang part po is nakamasilya lang. So, pintura lang po yan. Tapos, ito po, isami natin dito, is nalagyan na rin po siya ng metal parings. Tapos, okay na rin po yung wirings niyan. Sasarahan na lang din po yan. So, dito, okay na rin po siya. So, final paint, alam ko naka-primer na po yung iba. Pintura na lang po ang gagawin dyan. So, dito po sa labas, ayan na masilyahan na po yung kahapon. Tapos, alam ko nalagyan na rin siya ng primer. Tapos, yung part na lang po ng hindi pa natatapos yung ating pag-i-install ng metal spandrel. Dito sa part na to. Ayan. So, itong part na to, kahit na likod na lang, syempre kailangan maayos pa rin po yung ating pagmamasilya dito. Ito po yung sa bathroom na lalagyan po ng awning. Ayan. So, kailangan maayos pa rin. Tapos, ito po pala is meron pa rin yung final paint. So, abangan po natin. So, bali dito, konting linis na lang. Ayan. So, tsaka na po tayo mag-final paint pag once na natapos na po lahat ng tiling works, yung ating mga yung mga pag-wirings, alam ko meron pang mga wirings yan na magkukos po ng alikabok. So, isang linisan na lang, tapos isang pinturahan na lang yan, bale. So, okay na.
Marami tayong mga kalat-kalat dito. So, yung gate, okay na rin yan. Final paint na lang din ang kulang yan. Ayan, ang ganda, oh.